Panalo na, naging bato pa. Yan nga ang storyline ng pagkatalo ng Golden State Warriors sa kanilang game laban sa Denver Nuggets nang hindi nila nasamantala ang hindi paglalaro ni Nikola Jokic, Jamal Murray at ni Christian Braun. Kaya imbes na makadikit sa mga teams na nasa itaas ng standings, mas lalo lamang nga pong lumaki ang kalamangan ng mga ito. Mabuti na lang hindi pa rin sila natitinag sa kanilang ika-6 na pwesto sa West dahil kasabay ng kanilang pagkatalo, natalo rin ang umahabol sa kanila na Minnesota Timberwolves laban sa Indiana Pacers. Kaya medyo nakaligtas pa ngayong araw sila. Pero ibang usapin na ang mangyayari sa mga susunod na araw sa umpisa bukas kung saan kakalabanin nila sa pangalawang game ng back-to-back ang Milwaukee Bucks na isa sa pinakamalakas na team sa Eastern Conference. At kung sakali mang matalo na naman sila dito, sigurado nga pong mahuhulog sila sa pang-7 pwesto sa West at babalik muli sa play-in tournament. Samantala, successful ang pangalawang game ng back-to-back ngayong linggo ng Lakers matapos silang walang kahirap-hirap na talunin ng Phoenix Suns at San Antonio Spurs. Pero hindi pa rin nagtatapos dyan ang kalbaryo dahil magkakaroon nga sila ng isa pang back-to-back sa susunod na araw sa magiging rematch laban sa Denver Nuggets at Milwaukee Bucks. Ang pagkakailaba lamang ng Lakers ngayon, magkakaroon sila ng home court advantage. Pero bukod dyan, unti-unti na rin namang makukumpleto ang lineup. Base nga po sa balita, malaki ang posibilidad na makapaglaro na sa Denver Nuggets si Rui Hachimura matapos ang ilang linggong pagkawala. Habang pagdating naman kay LeBron James, pinaniniwalaan na sa susunod na linggo pa ito. Ibig sabihin, out pa rin siya sa magiging game ng Denver sa kasalukuyan na pinaghahandaan ng Lakers dahil matapos lamang nga hindi ito paglaruin sina Jamal Murray at Nikola Jokic ngayong araw laban sa Golden State. Plano nga nila itong pabalikin laban sa Los Angeles Lakers. Kaya mukhang totoo ang bali-balitang target ng mga teams ang Lakers dahil bumabalik nga ang mga dahilan ng mga players na nagtamo ng injury sa tuwing nakakatapat nila ang mga ito. Sa kabilang banda, simula nga po nang i-trade ng Dallas Mavericks si Luka Doncic sa Lakers, nagkanda leche na nga po ang kanilang kampanya simula sa pagtatamo ng mga injury ng key player at ang pagbagsak nila sa Western Conference. Kaya ito na ang mismong dahilan bakit hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil ang mga tao sa pagsabi na tanggalin na si Nico Harrison. Pero hindi lang naman ang pag-trade kay Luka ang nag-iisang pagkakamali nito dahil literal sinayang niya ang potensyal ni Quentin Grimes matapos nila siyang i-trade sa Philadelphia 76ers. Alam naman nga ninyo na isa si Quentin Grimes sa mga player ng Dallas na ipinamagay nila para sana mapa-improve ang team. Ngunit imbes na lumakas, mas lalo lamang silang humina ng todo. May ilang mga fans ang nagsabi na isang napakalaking pagkakamali ang pag-trade nila sa kanya, lalo pa nag-average na nga ito sa 76ers ng 21 points a game. Syempre kasama na dyan ang 28 points laban sa Dallas at 46 points naman laban sa Houston Rockets. Kung hindi lamang nila ito i-trade, marahil ito na sana ang bubuhat sa kanilang opensa bilang pansamantalang pamalit kay Kyrie Irving.